Mga kwento ni Fermo. Itago niyo na lamang po ako sa pangalang Anolyo. Lumad na taga Barotac, pero kasalukuyang nasa Cebu. Kung ang lugar ng panayang paksa, lalo na hinggil sa usaping aswang, talagang tanyag. Mahirap paniwalaan kung totoo ba ito. Maliban na lamang sa mga taong nakaranas mismo ng tagpo sa isang tinatawag na aswang. Ako man ay nagdadalawang isip dahil patunay lamang ang guguyod sa akin para paniwalaan ko ito. Pero hindi ko sukat akalain na may isang miyembro pala ng aming pamilya na hindi lang nakaranas ng katatakutan sa aswang, pero kasama sila sa pagsugpo dito. Nangyari ito sa bukiran ng Iloilo. Itong tinutukoy ko ay ang lolo ko na pangalanan nating Mako. Ayon sa kanya, nakamulatan niyang lahat ng unang mga taon ng panunungkulan ng dating Pangulong Marcos. Sa makatwid ay napakatagal na nito. Pero natatandaan niyo man ang lahat. Ultimong detalye ng lugar na isang payak na pamayanan. Itong si Mako ay nasa edad 18 taong gulang na mga panahon na ito. Wala lang sa kanyang mga kakaibang tinig na naririnig sa gabi. Hindi mo umano iisiping galing sa mga ibon o anumang hayop yon. Hindi din naman kasi natatakot ang mga kasama sa bahay. Parang wala lang kumbaga. Pero isang hapon, habang papauwi si Mako galing sa pamamastol ng mga alagang hayop, nakita niya ang kanyang tiyuhin na kausap ang kanyang tatay sa may bandang daanan. Papasok sa lugar nila. Balit ipasa na daan ito mula sa kalsada na hindi pa sementado. Pero may kuryente na ng mga panahon na yon. Gaya ng nakagawian, nagmano ang binata sa kanyang tiyo. Pero tila hindi siya nito pansin. Inabot lang ang kamay at nagpatuloy sa pakikipag-usap sa kanyang ama. Kung kaya naman nakinig lamang si Mako. At doon ay nalaman niyang nagbibigay babala ang kanyang tiyo. Dahil tila nagiging agresibo daw ang mga kapitbahay nilang saop ni Satanas. Lumakas ang kuryosidad nito. Hanggang sa nalaman niyang itong sinasabi umanong saop ni Satanas. Mga aswang. Hoy ikaw Mako, ingat-ingat ka ha. Nasabi pa naman sa akin ng tatay mo na ginagabi ka daw sa pag-uwi minsan. Tumatambay ka pa dun sa may malapit sa eskwelahan. Chicks yung pakay mo? Huwag muna ngayon Mako. Delikado. Mungkahi ng tiyo ni Mako na pangalanan na lamang nating Tiyo Buyok. Sumabat naman ng tatay nito na bigyan natin ng katanyagang Tatay Marcito. Naayon pa sa ama. Sumunod na lamang dahil pati umano siya'y nakakaramdam na ng kakaiba. Dagdag pa ng tatay ng binata. Nabalitaan naman daw nila na may nag-aaway daw noon na mag-asawa. Pero kinabukasan ay naglaho na lamang ang mga ito. Tila baga umano parang bulang naglaho dahil kinabukasan, hindi na nasilayan pa sa tinitirahan. Wala pa yung mga anak. At malamang ang pinag-aawayan ay dahil sa pangbabae ng asawa nun. Tiyo, ano naman po yung kinalaman ng tinatawag ninyo mga saop ni Satanas sa pagkawala Baka naghiwalay yun. Wika ni Mako na nakasimangot pa yung mukha nito. Tama ka Mako. Nagtalo yung mag-asawa ng umaga pero naging maayos din ang lahat pagkatapos nun. Naglaho lang talaga sila kinabukasan. Pero may nakapagsabi na may mga bakas daw ng dugo sa may likod ng bahay. At may nakakita na may 4 na hindi nakikilalang tao na nakapaligid dun sa bahay ng nasabi mag-asawa. Malakas ang kutob kong aswang ang mga yon. At sinasamantala yung pagkakataon para isipin ng mga tao na ibang dahilan. Na baka yung pagtatalo ang naging sanhi ng pagkawala ng dalawa. Wala lang daw ito kay Mako. Ni hindi niya binigyang halaga ang paalala ng tiyo at ama. Pagsapit ng gabi, gaya ng nakagawian, hindi kagad natutulog si Mako. Madalas ay nakatambay sa may gilid ng bahay.
Gitara ang pinagkakabalan. Marunong kasi itong kumuskos. Sinisita siya ng kanyang ina na wag nang lalabas sa gabi. Pero hindi niya ito pinakikinggan. Tinawag pa siya ng kanyang kapatid at nabanas na lang si Mako noon kasi nga nawawala siya sa kanyang pagtuon. Hanggang sa hinayaan lang siya sa may labas. Habang nagpapatuloy sa ginagawa at sa pagsasadiwa ng kanyang kinakabisa, may napadaan daw sa gilid lang ng kamalig na yon. Tao. Binati niya ito pero hindi naman sumagot. At dahil nakatuon talaga ang tensyon sa pagkuskos, hindi niya namalayan na itong taong ito. Tumabi na sa kanya. Namalayan niya na lamang noon na tila umalog ang kamalig at pagtingin niya sa gilid ay may nakaupong lalaki at nakatingin sa malayo. Kinilala niya ito. Nakatira lamang din sa lugar nila. Sa unahan. May ilan pang kabayan bago pang tinitira nila. "Oh, Mang Dino, ano pong problema? Nakakagulat ka naman." Sabi ni Mako. Mang Dino ang binigay kong pangalan sa lalaking ito. Medyo matanda at may pamilya. Hindi daw ito kaagad nagsalita. Nakatitig lang ito sa malayo at tila hindi siya nito napansin. "Dong, huwag kang tatambay sa labas sa ganitong oras ha. Hindi ka ba pinayuhan ng mga magulang mo?" Sabi nito sa kanya. "Nasabihan po pero naririto lang naman po ako sa malapit eh. Teka po, kung bawal lumabas sa gabi, bakit po kayo nasa labas?" Tanong ng binata noon. Tumayo itong si Mang Dino tapos hindi pa rin nakatitig sa kanya. Nagsalita ito at sinabing sundin na lang daw ang mga payo para maging ligtas noon. Matapos makapagsalita, umalis ito at hindi man lang lumingon. Napapakamot daw ng ulo itong si Mako. Napapaisip siya na parang iniwanan ng katinuan ng taong yon. Magpaganon pa man. Iniligpit niya na ang gitara at napagdesisyon ng pumasok ng bahay. Hanggang sa noong naglalakad na daw siya patungo sa likod dahil doon siya dadaan sa kusina. Nakarinig ito ng pag-ungol. Napalingon ito sa may kamalig kasi nga doon nang gagaling ang ungol na yon. At ganun na lang ang gulat niya dahil may nakapatong umano sa upuan ng kamalig na yon na tao. Hindi niya makilala gawa ng mahaba ang buhok na nakatabon sa kalahati ng muka. Walang saplot. Parang babae pero para din umanong lalaki. Nakatungtong talaga ito doon sa may sandalan. Tapos sa mga kamay, nakakapit sa haligi at dilat na dilat ang mga mata. Tinitigan ito ng maigi ni Mako hanggang sa umangat daw ang balikat at naglika ito ng tinig na pamilyar sa kanya. Para umanong malaking butiki ang tinig na animoy nagtutunog lang ngit-ngit na kawayan. Wala nang ibang pumapasok sa isipan niya kung hindi aswang yon. Doon na siya umakyat ng hagdan papasok ng kusina. Pero sinilay niya pa ito nang makarating sa may sala. Pero wala na daw ang tao doon. Napapailing na lang si Mako. Yung tinig na madalas niyang naririnig, galing pala doon sa nilalang na yon. Hindi siya takot sa tinig pero nang malaman niyang pinagmulan, doon siya kinilabutan. Ang tanong, sino kaya ang aswang na yon? Isa pang tanong ay paanong parang nagkataon pang pinaalalahanan siya ni Mang Dino bago pa nagpakita. Inisip niyang baka aswang din si Mang Dino. Pero hindi naman umano pwedeng mangyari yon dahil ang bilis talaga ng pangyari. Ano yun? Naghubad kagad tapos sumaba yung buhok niya. Sinabi naman niya kagad ito sa kanyang mga magulang. Kinabukasan, nagulat ang mga ito at napagalitan siya. Mabuti na lang at nakinig kay Mang Dino. Pero nagtanong ang tatay niya kung paano nakarating si Mang Dino doon. Ay naman sa binata ay hindi niya alam at nagkibit balikat na lamang siya. Dito sa mga puntong ito, naniwala na talaga si Mako sa sinasabi ng tiyo niya na may mga kapitbahay na saop ni Satanas. Sa mga sumunod na araw, hindi na naglalalabas sa gabi si Mako
Hanggang sa dumating na naman ang kanyang tiyo. Nangumusta dahil nga nasabihan ito ng kanyang tatay sa kung anong nangyari kamakailan. Dito na nagtanong si Mako kung sino ba sa mga kapitbahay niyang aswang. Nakita niyang nagkatitigan ng ama at tiyo niya. Tapos ang nanay niya pa, na pangalanan nating Chris noon. Pumasok sa loob ng bahay. May beranda itong tahanan at naroroon sila noon. Hindi ako sigurado, Mako eh. Hanggang ngayon kasi haka-haka pa lang. Wala ding naglalakas loob na siya sa atin o alamin kung totoo nga ba. Maraming natatakot. Maging ako pero karamihan ang sinasabi yung nakatira doon sa malapit sa sapa. Madalas ka namang nagtutungo doon kasi nga doon talaga kalimitan naglalaba yung mga tao dito, di ba? Napatulala saglit si Mako. Tumitig siya sa kanyang ama at nakita niyang nagkibit balikat ito. Pagkatapos ay bumuntong hininga. Ang tinutukoy ng Tiyo Buyok ay walang iba kung hindi ang pamilya nila Mang Dino. Yung pagpapakita sa iyo ni Mang Dino, anak, siguro panglalansi lang yun para hindi isiping siya yung aswang eh. Binigyan ka ng babala. Diba tapos pagkaalis saka palang dumating ang isang aswang. Baka yun yung anak na babae. Gulat na gulat si Mako. Kung ganun pala, sa kung sakaling totoo man ang sinasabi ng kanyang tiyo. Aswang din pala si Mang Dino. Walang ibang nilalaman ang isip niya. Yung talagang pagdududa niya. Hanggang sabay sinabi pa si Tiyo Buyok na bukod sa pakay nito sa lugar. Ayon pa sa Ginoo, may ginambala daw ng aswang sa kabilang nayon. At kamuntikan umanong madali ang isang batang paslit nun. Kung hindi lamang ito na mataan kagad ay malamang natangay ang bata. Nasa sala daw kasi natutulog tapos may tumungaw na aswang sa bintana. At akma daw talagang kukunin ng paslit. Tapos hindi lang yon dahil ngayong kapitbahay umano, inaswang din. Naging sentro ng katatakutan ng kabilang nayon. At may nakapagsabi na ang aswang umano ay mula daw sa bayan dahil may pumaradang sasakyan na may sakay na 3 tao nun. Nung magkagulo na, may nakakita na nagtatatakbo tapos sumakay sa sasakyan at kaagad na umalis. Sa makatwid pala, hindi lang sila Mang Dino yung aswang? Tanong ni Mako. Tumango ang tiyo at sinabing oo. Posible nga umanong may iba pa. Nakapitbahay lamang din na nananahimik. Nag-aantay ng pagkakataon na makapamiktima. Pabor na pabor daw kasi ang kaliwat kanan na haka-haka kung sino ang mga aswang at kung saan nakatira. Posibleng samantalahin naman ang pagkakataon habang nalilito ang mga tao noon. May albularyo daw na gumagala. Balita ko ito yung taga-maasim. Antayin na lang natin kung ano magiging resulta. Basta hanggat maaari mag-ingat kayo ha. Bira pa naman ang mga bahay dito. Hindi katulad ng sa amin na halos magkakadikit. Pabor na pabor dito yung mga yan at liblib pa. Naging mahabang pag-uusap nun. Pero hindi na natin itidetalye pa. Yun lamang mga isaklaw sa kung ano ba talaga nangyari sa lugar. Sa mga sumunod na araw, wala naman daw nangyari sa kanilang kakaiba. Walang patid sila sa pakikiramdam. Naroroon pa rin ang tinig. Naroroon pa rin ang kakaibang huni. Pero tila ba napapadaan lang. Habang lumilipas sa mga araw, itong si Mako ay nagsisimula na ring umusisa. Nagkukusa daw ito. Pinupunta niyang lugar kung saan nakatira sila Mang Dino. Malaki umano ang bahay ni Mang Dino. May 3 itong anak at puro babae. Ang pinakabunso ay kaedara ni Mako. Pansin niyang tila na iilang sa mga tao ang pamilya. Hindi kasi ito lumalapit sa nagkukumpulang naglalabas sa sapa. Sa halip, doon sa malapit sa maliit na talon naglalaba. Parang nahihiya. Dahil dito'y lalong lumalakas ang kuryosidad ni Mako. Hanggang sa may isang beses, tanghali noon at nagtungo siya sa sapa para maligo. Na makasalubong naman niya itong pinakabunsong anak ni Mang Dino. Tinitigan daw siya nito nang nagagalit. At noong lumampas na, sinundan niya ito ng tingin
Hanggang sa siguro at hindi na nakapagpigil ang babae kung kaya't huminto ito at nagwika ng, "O ano? Bakit? Pinaghihinalaan mo bang aswang kami? Hindi na kami makapamuhay ng normal. Puro na lang kayo pamamaratang." Animong nakuryente ang katawan at nanginig talaga si Mako sa bulalas na babae nun. Pangalanan natin ang babaeng itong Kirona. Pinanlalakyan ito ng mga mata si Mako. Napayuko at sinabing wala naman daw siyang iniisip na ganon. Hindi niya daw alam yon. Tapos tinitigan ng babae at tanong niya kung masama bang humanga sa isang tao. Hindi niya umano alam kung bakit yun ang namutawi sa bibig niyang alibay. Pero napansin niyang kumalma si Kirona. Hinawi ang buhok at napahiyong pa ito. Kumamot sa batok si Mako tapos, nakakagulat ka. Ano bang pinagsasabi mo eh? Yan tuloy, hindi ko na naikubli yung tinatago ko. Nakakahiya tuloy. Naku Mako, pasensya na. Yun kasi yung duda ng mga tao sa amin. Aswang daw kami. Sino bang hindi magagalit dyan? Akala ko isa ka sa mga yun eh. Lahat ng naglalaba dyan sa sapa, pinaparinggan kami. Pasensya na ulit ha. Tumangulang si Mako. Tapos ay nagpatuloy na sa paglalakad. Napapikit umano ang kanyang mga mata noon at tama lang pala na yun ang sinabi niya. Galit na galit pa naman ang mukha. Nang makarating sa may sapa, naligo siya. Pero hindi mawala sa isip niya yung kanina. Naguguluhan tuloy si Mako. May panig sa kanya na naniniwalang hindi aswang sila Kirona. Pero nagdududa pa rin siya na baka aswang ang mga ito. Alam niya kasi magaling daw manglinlang ang mga ganitong nilalang. Hindi inaasahan ni Mako na itong si Kirona. Sineryoso umano ng gusto ang alibay niya. Nakita niya itong paparating tapos may lukdo or kaga sa ulo na parang labahin. Ganun ang unang bungad niya noon. At tama siya ng hinala dahil labahin nga ito. Doon mismo sa kung saan siya naliligo ito umupo. May pangilan-ngilan na naglalaba pero magkakalayo. Kinabahan si Mako. Baka kasi madulas siya ng pagsasalita dito. Alam niya na yung pakay ng babae. Tatanungin siya nito ng tatanungin dahil hindi naman may pagkakaila na walang ibang makakausap ang pamilya. Naiilang nga sa mga tao, di ba? Oo, maglalaba ka pala. Totoo namang may aswang, di ba? Kumakalat. Pero wala akong idea sa kung sino eh. Yung mga magulang ko wala ding naiisip. Wika ni Mako. Tumangutangulang ang babae. Pero may sinabi ito na saglit talagang nagpatigil sa kanyang paghinga nun. Ayon kay Kirona, binisita daw si Mako ng tatay ni Kirona. Alam nila itong magkapatid kasi nga sinabi ng kanilang ama na binalaan si Mako na huwag lalabas ng bahay. Para bang hindi umano alam ni Mako ang mga sasabihin nun. Ang ginawa ni Mako, umupo ito sa tabi ng babae. Tapos mahinang sinabi na oo. Binalaan daw at sinabing mag-iingat. At tapos nung umalis daw ang tatay ni Kirona, may aswang na nagpakita. Kinilabutan daw ng gusto si Mako nun. Basta't sinabi niya ito sa kanyang mga magulang. May aswang talaga, Mako. Si tatay gumagawa ng paraan para malinis yung pangalan namin. Hindi niyo kilala yung tatay ko. Albulari yun. Hindi naman pwedeng mangimasok siya sa inyo. Hanggang abiso lang kasi nga alam niya namang pinaghihinalaan kami ng mga tao. Sigurado ka bang albularyo yung tatay mo? Tumango si Kirona at sinabing oo. Alam mo man ng tatay niya mga kinikilos ng mga aswang. Tagabayan daw. Isang grupo. At matagal nang inaaktuhan. Dahil kapag naaktuhan ito sa lugar na hindi matao, papatayin naman ng tatay ni Kirona. Kamakailan lang kamuntikang mapatay ng tatay ko ang isa raw. Kaso may mga kasama. Kung wala pa, paniguradong tigok yung isang aswang na yon. Kahit gano'n naman ang kwento ni Kirona, sinasakyan lamang ito ni Mako. Hanggang sa nagpatuloy sa pagsasalita si Kirona. May kakuntsaba raw na mga taga roon sa kanila ang dumadakong aswang. Ang kakuntsabang ito ay walang iba kung hindi yung dalawang taong nawawala.
Nagpapanggap lang daw ang mga ito at nalaman ito ng tatay niya. Isang gabi ay pinuntahan daw ng tatay niya at doon ay nakita niya talagang pag-uusap kasama ng mga taga-bayan ng aswang. May pangtago daw si Mang Dino kaya nakalapit ito ng gusto at narinig talagang pinag-uusapan. Balak daw dukutin ng dalawang batang paslit na kapitbahay lang at mangyayari daw ito sa loob ng 1 linggo. Kaya naman gumawa ng paraan si Mang Dino. Inatangan niya ang mag-asawa. Nung malis na yung taga-bayan ng aswang, sakto namang nagtiktik umano ang mag-asawang ito sa kapitbahay at kitang-kita ni Mang Dino na nag-anyong aswang ang mga yon. Doon mismo sa likod ng bahay nang bibiktimahin. Inantay ni Mang Dino umano na umuwi at dito niya pinagpapapatay. Matapos marinig ni Mako ang mga sinabi ni Kerona, gulat na gulat siya. Napapaisip siya kung nagsasabi kay ito ng totoo. Hanggang sa namutawi sa bibig ni Mako na gusto niya ng patunay kung mga aswang nga ba ang mag-asawa. Dahil pinaniniwalaan na ang mag-asawa ay dinukot ng mga aswang kaya naglaho at walang nakakaalam sa mga pinaggagawa ni Mang Dino. Nadulas na tuluyan si Mako sa mga puntong ito. Sandali, bakit gusto mo ng patunay? Kala ko ba walang pagdududa sa amin? Sabi ko na nga ba isa ka rin sa kanila eh. Hindi. Ibig kong sabihin, naguguluhan ako. Tutulungan kita. Kayo. Tutulungan ko kayong linisin yung pangalan niyo pero bigyan mo ako ng patunay. Ayon kay Mako ay naroroon na umano. Nasadlak na talaga ito sa isang sitwasyon na siya namang hinahangad niya talaga kasi nga gusto niyang malaman ng totoo. Hanggang sa may inilabas daw sa bulsa itong si Kerona. Kwintas, may garapa, at may tila bagay na parang tawas tapol na nakabalok sa net at nakaligtis naman ito sa garapa. Kumbaga ang garapa at yung bagay na yun ay nakasabit sa kwintas. Eto, sapat na ba ito? Himag ito na tinatawag ng nanay na mutyang lana sa silangan. Tapos may kasamang tawas tapol. Takot na takot yung mga aswang sa ganito. Hindi naman ako natatakot, di ba? Ibibigay ko sa ito para na rin maliwanagan ka. Kala ko pa naman kakampi ka namin. Hindi ka agad nakapagsalita si Mako. Itong hawak ni Kerona, literal na pangontra at pinakamabisang pangtaboy sa mga aswang. Himag ba naman tapos tawas tapol pa? Mas malaki pa ito sa mga mutya at medalyon, partikular sa pagtataboy ng masasamang elemento. Para bang napayapa si Mako. Pero siniguro niya, inabot niya ang kamay at tumpak. Lihitin mo ang gamit na yon. Dinilaan niya pa yung tawas tapol. Maalat at mapakla. Tapos bumula pa ito ng mabasa ng tubig. Walang ano-ano'y inamin na lamang ni Mako na kasama siya sa mga dagdududa. At itong ginagawa niya sa lugar ay pagsisiyasat. Yung mga nabanggit niya kanina habang galit si Kerona. Halibay lang. Ayos lang. Kahit pa paano nakapaglabas ako ng sama ng loob. Sa'yo na yung bagay na yan, marami naman kami niyan. Tumango lang si Mako. Pagkatapos noon ay nagpaalam ito sa babae na aalis siya. Pinangako nito na tutulong siya noon sa paglinis sa pangalan ng pamilya nito. Nang makarating sa bahay, sinabi niya sa kanyang tatay ang lahat. Bagay na mabilis namang pinaniwalaan kasi nga ipinakita rin ni Mako ang ibinigay sa kanya ni Kerona. Litsugas talaga ito mga marites oh. Nakakapanakituloy ng mga tao. Ito din namang si Dino parang may saltik sa ulo. Hindi marunong ipagtanggol ang sarili. Dati pa yan. Nanggagamot yan dati. Yung tatay niya albularyo pero ano ba magagawa natin kung yun ang tinutumbok ng mga tao, di ba? Siya pala yung kumatay sa mag-asawa, no? Akalain mo ba naman mga aswang pala yung mga hayop na yun? Ayan mo anak, pati ako itutulong na. Mamaya't sumama ka sa akin, punta natin itong si Dino. Sabi ng kanyang ama. Pinuntahan nila ito kinagabihan. Nagulat pa umano ang magkapatid na babae na anak ni Mang Dino. Dito ay kinausap ni Tatay Marcito si Mang Dino. Sa mga puntong yun ay nasa silong sila ng bahay. Humingi ng tawad si Tatay Marcito. Ayon naman kay Mang Dino,
Magkaibigan naman daw sila dati. Kilala daw ni Tatay Marcito itong si Mang Dino. Bakit umano nagpapaniwala sa mga haka-haka ng ibang tao noon? Ayon pa kay Mang Dino, ngayong gabing ito raw ay aatangan niya ang mga aswang doon sa may kalsadang banda. Pero malapit na ito sa kabilang nayon. Namataan niya kasi na may pumaradang sasakyan. Pero iba ito nung may pangyayari na may kamuntikang madugot na bata. Sasama kami ng anak ko para naman makatulong. Matapang tong anak ko eh. Matigas kayong ulo nito kahit pa sinasabihang delikado sa gabi. Sabi naman ni Mang Dino ay mas maganda kung may kasama siya. Pero dapat palihim lang gawa ng kapag nabulabog, mahihirapan daw sila nun. Napakailap na naman umano ng aswang na ito. Mako, mabuti at nakaalis ka agad doon sa kamalig ninyo. Napapadaan lang naman ako doon eh. Pero nakita ko yung aswang sa taas ng puno. Parang ikaw yung plano nun kaya inabisuan kita. Nakita ko yung pagtungtong ng aswang sa kamalig. Lalapit sana ako kaso baka isipin nyo nakasama ako. Yun din po yung naiisip namin na baka kasabwat po kayo. Tapos yung aswang po isa sa anak nyo kaso napahiya po ako kay Kirona kanina. Malinaw po na hindi kayo masama. Ilang mga sandali lang. Dumating naman itong si Tibuyok. Nagulat ito pero sinabi noon na bumisita daw siya sa bahay nila Mako. Pero ayon naman sa nanay ng binata, nagtungo sila kay Mang Dino. Kakausapin dahil mali ang hinala na aswang ang pamilya. Humingi din ito ng tawad. Tapos sinabihan ni Tatay Marcito na may gagawin sila sa gabing yon. Kung sasama si Tio Buyok ay mas maganda. Pumayag naman ito at mas ikakasiya pa umano ni Tio Buyok kapag naisama siya. Kaya ayon, 4 na sila. May ibinigay si Mang Dino sa tatay at tiyo ng binata. Katulad lamang din ito ng binigay sa kanya ni Kirona. Habang napapadaan daw sa kabayan noon, makikita sa mga tao na nakatanaw sa kanilang pagtataka. Hinahayaan nila ito. May iba pa nga umanong nagparinig eh. Nagpahawa na ba sila Mako sa pagiging aswang? Dito napasabat pa talaga si Mako eh. Sinigawan niya. Kung may aswang man daw sa lugar, walang iba kundi yung unang namaratang sa pamilya nila Mang Dino. Malayo ang lugar na pinuntahan nila. Naglalakad lang sila. Wala din naman kasing masasakyan at gabing-gabi na noon. May parting may bahay, may parte ding walang bahay. Nang makarating sila sa lugar, saktong-sakto na may pumaradang lumang sasakyan noon. Canter daw yon tapos may 3 nakasakay sa likod. Isa dito babae na may katandaan. Ang grupo nila Mako sa mga puntong ito. Nasa distansya. Nakatanaw lamang sila. Lahat sila noon ay may mga itak ni dala. Itong si Mang Dino may paltik pa umanong nakasuksok lang sa tagiliran. Sabi ni Mang Dino, kapag nakababa na umano ang driver, lapitan ng sasakyan at saksakin lang daw ang gulong nito. Nagkasundo naman umano. At nung bumaba ang driver, sinimplihan lang nila. Naglalakad sila na walang ano-ano. At nang matapat na sa sasakyan, kaagad na sinaksak ang mga gulong sa likod. Itong 3 tao na nakasakay daw sa likod ng canter ay nagtaka. Samantala, hindi naman sila nagsasalita. Nakipagtitigin lang sa mga ito. Habang nangyayari daw yon, itong suot na kwintas ni Mako ay biglang uminit. Nagreklamo talaga siya nun. Malamang iinit talaga yan kasi nga ito mga hinayupak na to mga aswang. Malakas ang pagkasambit na ni Mang Dino na para bang pinaparinggan itong nakasakay sa may likod. Walang ano-ano'y nagsibabaan daw ang mga yon at kitang-kita ni Mako ang pag-anyong aswang. Para lang umanong nag-inat na mga kamay apa. Tapos yun na, pangit na kagad ang mga itsura. Kasama ang driver nun. Sabi pa ng isa, mga lapastangan daw at mapanghas na mga tao. Natakot sila Tatay Marcito at Tibuyok. Pero mahinang sinabi ni Mang Dino na anumang gagawin ng mga aswang. Walang panama ito sa kanila lalo na umano kapag naramdaman na may mga tangan silang dala.
Kaya ayun, kahit papaano'y lumakas umano ang loob nila Mako. Lumapit ang isa sa mga aswang. Sinalubong lang daw yon ni Mang Dino, tapos narinig nila ang mabilisang pagmumuni-muni. Sabay taga ng itak at kitang-kita nila Mako kung paano sumuray ang aswang na lumapit noon. Tinamaan sa leg. Sinundan kaagad ng pagtaga at tuluyan na itong natumba sa lupa. Hindi naman ganun kalala kung tutuusin ang pagtama ng itak, pero nakapagtatakang ganun na ang naging reaksyon ng aswang dito. Na makita naman ito ng tatlong aswang, sabay-sabay nagsisugod ng mga yon. Pero nang makalapit ay parabang nagulat at napaatras. Sabi pa ni Mang Dino, kung inaakala daw ng mga ito na karaniwan lang ang nangahas sa kanila. Mali ang mga yon. Dahil ang totoo ay kargado ng pangontra sila noon. Matapos makapagsalita, isang hudit lamang ng pagtango. Pinagtatagan nila ang mga aswang. Mabuti at nakatakas ang isa, dahil kung hindi pa'y 4 na aswang nang tumba. Yung babae daw ang nakatakas doon. Walang kahirap-hirap nilang pinagpapas lang. Ultimong si Mako ay hindi makapaniwala sa nagawa niya noon. Para lang umanong nagtaga ng saging. Hindi umiilag na animay nanghihina ang mga yon. Wala pang tama ng itak pero mahina na ang katawan. Lubos niyang napagtanto na dahil ito sa tangan niyang dala. Anong gagawin natin dito sa mga labi? Tanong ni Tatay Marcito. Ayon naman kay Mang Dino, iwanan na lang daw nila. Sumibat kaagad sila na parang walang nangyari. Naglalakad silang tahimik. Walang nakasaksi sa pangyaring yon gawa ng walang katao-tao dun sa lugar na yon. Kalsada na may poste pero malawak na sakahan daw yun na may matataas na mais. Nang makabalik sa bahay ni Mang Dino, para bang nabuhusan ng malamig na tubig na doon na sila nakaramdam ulit ng pagkatakot. Huwag kayong mag-alala. Tingin ko hindi makakapag-anyong tao yon. Makikita ng mga residente dito kung sino yung mga aswang. Pero huwag nating ipagbunyi sa kanila na tayo yung nakapatay. Mas maiging ikubli na lang kasi nga mas payapa. Pagkatapos umano ng pag-uusap na umuwi na sila. Kinabukasan ay nabulabog ang lugar at ang kumakalat na balita. 3 labi umano ang namataan malapit sa kabilang nayon. 2 dito pangit ang muka. Walang kibo si Mako. Kahit pa may napapadaan sa kanila at nagtatanong. Lalo na'y nakakita na kasama nila si Mang Dino. Pero hindi umano nakaatim si Tatay Marcito kinahapunan. Binasag na nito ang pagdududa ng mga tao noon. Dito ay sinabi ni Tatay Marcito na pinatay daw nila Mang Dino ang mga aswang at kasama sila sa pagpatay na yon. Nananlaban ng mga ito kaya't nagkaroon ng ganung away. Walang alam ang mga tao sa lugar na itong pinagbibintangan nilang aswang na pamilya. Yun pala ang gumagawa ng paraan para patayin ang totoong mga aswang. Tahimik lamang na gumagawa ng pagtulong. Pinoprotekta ng mga tao sa banta ng mga aswang. Walang nakakibo. Parang nahiya ang mga ito. May naglakas loob na magtanong kung totoo ba ang sinasabi ni Tatay Marcito. Pinatotohanan naman ito ng nanay ni Mako. Dahil ito pa nga umano ang nagbigay ng pangontra sa aswang sa kanila. Inangat naman ni Mako ang pangontra at kitang-kita sa mga tao na parabang naniwala. Umalis sa mga tao. Rinig nila na may nag-uusap na pupunta ng bahay nila Mang Dino. At hindi na alam ni Mako ang mga nangyari. Samantala, sa mga sumunod na araw ay wala nang nagrereklamo pa na kesyo ginagambala ng aswang. Umabot ito ng ilang buwan. Naging tanyag si Mang Dino. Dumami ang kaibigan niya. May namamataan si Mako na dumadalaw doon at nagdadala pa ng alak. At magmula noon ay hindi na nakakarinig si Mako ng hindi magandang kwento tungkol sa pamilya ni Mang Dino.